Sound check. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Lord's Day po at natutuwa po ako na muli ay makapunta dito sa iglesia sa San Simon at dala-dala ko rin po yung pagbati mula sa iglesia doon sa San Fernando sa Solideo Glory Reformed Baptist Church at napakalaking tulong po ng iglesyang ito sa pangunguna ni Pastor Ramen mula nung mag-umpisa yung gawain ng Panginoon doon, nung fellowship pa lang, sa kabila ng kabisihan ni Pastor Ramen ay tinanggap niya na i-oversight ng SABC ang SDG at maging kahit ngayon na ganap na local church na ang SDG ay patuloy pa rin yung tulong at suporta na nanggagaling sa iglesyang ito. In fact, last year, natutuwa kami na ma-register na rin sa SEC at saka sa BIR, pero dahil first time namin, talagang may penalty kagad yung kaya si Brother Paulo ay kinausap ko rin na humingi kami ng advice. No? Kaya kasama ko rin si Deacon Marvin at yung kanyang family, of course si Sister Sai, at yung aking anak na si Hesed. At ngayong oras po na ito sa pangangaral ng salita ng Panginoon ay titignan natin ang isang teksto na madalas na gamitin tuwing Kapaskuhan, pero hindi naman tayo naniniwala na limited lang yung salita ng Diyos, especially yung kapanganakan ng Panginoong Hesus at saka yung sa palibot nito na pwede lang nating i-preach ng bare months. At sa providence din ng Panginoon, alam ko na may mga nangyari din dito na mayroon ding nangyari sa amin pero hindi ko na muna nais banggitin dito. Pero dito ako dinala ng providensya ng Diyos dito sa text natin ngayong hapon. At bago natin ito tignan, ay nais kong makita muna natin yung, bago natin tignan yung verses 57 hanggang 64 ng Luke 1, maganda na makita muna natin yung mga unang nangyari na matatagpuan natin sa verse 5 and following. Sa verses 5 and 6, ipinakilala sa Luke 1 ang mag-asawang sina Zacarias at Elizabeth. Si Zacarias ay pari at si Elizabeth naman ay mula sa lahi ni Aaron. At sa verse 6 ay ipinakilala silang kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Ang mag-asawang ito ay matuwid at katulad ng katuwiran ni Abraham, ang sabi sa Genesis 15:6, sumampalataya si Abraham sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At ganito rin ang mag-asawang ito na si Zacarias at Elizabeth. Sila ay may true and saving faith sa Diyos bilang mga tao ng Diyos ngayon, ay nabubuhay sila sa katuwiran. Nabubuhay sila, ang sabi doon, sa mga utos at alituntunin ng Panginoon. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, si Zacarias ay pari, ngunit ipinakilala sila sa verse 7 na wala silang anak. At sila'y kapwa matanda na at ipinakilala rin si Elizabeth na isang baog. Sa kabila nito, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel upang sabihin kay Zacarias na ang kanyang panalangin ay dininig ng Panginoon at ang kanyang asawa na si Elizabeth ay magsisilang ng isang sanggol na lalaki at papangalanan nila itong Juan. Gaya din ng mga ordinaryong asawang lalaki, maaring kasama ng mga panalangin ni Zacarias ay maging tatay siya na magkaroon siya ng anak. Gayunpaman, ipinakilala din siya bilang pari ng Diyos at yung pagpasok niya sa templo ay ginawa bilang pari na naglilingkod sa Diyos na ang kanyang alalahanin ay yung kapakanan ng Israel. Kaya yung kanyang panalangin dito ay mas mayroong bigyang diin dun sa kalagayan ng Israel. Ngunit ang sinabi ng anghel na ito na yung kanyang asawa ay magsisilang ng isang lalaki
ay hindi mapaniwalaan ni Zacarias sapagkat sila nga ay kapwa matanda na. Dahil sa hindi paniniwala ni Zacarias sa sinabi ng anghel, nakatanggap siya ngayon ng disiplina, siya'y naging pipi at hindi makapagsalita. At kahit ganun ang pangyayari na mayroong kasalanan dito ng hindi paniniwala si Zacarias, ngunit yung sinabi ng anghel ng Panginoon ay nangyari pa rin. Sa verse 24 ay makikita natin si Elizabeth na sa kabila ng katandaan nito at pagiging baog, siya ay naglihi. At mula dyan ay lulundag tayo dun sa ating text sa verses 57 hanggang 64. So dito makikita natin yung kapanganakan na ng sanggol. Ipinaglihi siya doon sa verse 24 at ngayon dito ay ipapakita yung kanyang kapanganakan. At ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang anghel ay nangyari sa kabila ng mahirap na kalagayan ng mag-asawang ito. Kaya mula po dito ay nais kong kunin yung message ngayon na ang Panginoon ay makapangyarihan at tapat at mangyayari anuman ang kanyang sinabing mangyari. Mga 9 months ago, nagbigay ng pangako ang Diyos kay Zacarias at kanyang sinabi kung ano ang mangyayari sa future. Sa bahaging ito ay nais kong ipakita ang kapangyarihan at katapatan ng Panginoon dito sa text sa verses 57 hanggang 64. Una, masisilip natin na yung mga pangalan dito sa ating text ay nagpapakita ng kapangyarihan at katapatan ng Panginoon. Tinukoy dito sina Zacarias, Elizabeth at John. Yung meaning ng salitang Zacarias ay naalala ng Panginoon. Hindi ito tumutukoy sa dahil ang Diyos ay nakalimot at bigla niyang naalala yung kanyang nakalimutan. Hindi po ganon. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagkilos ng Diyos kung saan ang kanyang plano ay isa sa katuparan na niya sa kapanganakan ni Juan bilang forerunner ng Mesaya na inihula sa lumang tipan sa Malakay 3. At itong pagdating ng forerunner ng Mesaya ay susundan mismo ng kapanganakan ng Mesaya na sa tagpong ito ay kasalukuyan nang ipinaglilihi ni Maria si Jesus. So yan yung kahulugan ng salitang Sakaria na alala ng Panginoon. Ang meaning naman ng pangalang Elizabeth ay tapat ang Panginoon o He is the absolutely reliable one. Samantalang ang meaning ng pangalang Juan ay ang Diyos ay mahabagin o ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya dito pa lang sa mga pangalan ni Zacarias, Elizabeth at Juan ay masisilip na natin yung katapatan ng mahabagin at mapagbiyayang Diyos sa gawa niya ng pagliligtas sa makasalanan. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Philip Ryken. Ang sabi niya, as we listen to the names in this story, we begin to sense that God is up to something big. Zechariah means that God remembers. Elizabeth means that God is faithful. John means that God is merciful. Then there is the sweetest name of all, Jesus, which means God saves. Luke is telling the story of salvation, and these people are part of the story. The faithful God who shows mercy to sinners has remembered His promise to save. So sa mga pangalan pa lang ay makikita na natin yung faithfulness ng Panginoon. Hindi lamang yun, makikita rin natin dito yung kapangyarihan at katapatan ng Panginoon nang kanyang sabihin sa verse 13 na si Elizabeth nga ay manganganak ng sanggol na lalaki. Bilang doktor, alam ni Luke ang kanyang isinusulat. Alam ni Luke na imposible na magkaanak pa sina Zacarias at Elizabeth dahil sila'y kapwa matanda na at ipinakilala niya pa itong baog. Ngunit ito'y gawa ng Diyos. At sa ganitong klase ng mga tao, sila'y kapwa matanda na baog, nagsabi ang Diyos na sila ay magkakaanak. Kaya
dito sa verse 57, ito nga ay nangyari. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan at tapat na gagawin ang kanyang ipinangakong gagawin. Ikatlo, yung makikita rin natin dito yung mga detalye matapos ipanganak yung sanggol. Again, 9 months ago, mula dito sa pangyayari sa verse 57, sinabi ng Panginoon sa verse 14 na sa pagsilang ng sanggol ay magkakaroon daw ng kagalakang hindi para lamang kay Zacarias, kundi maging sa iba. Ganito ang sabi sa verse 14, ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang. And then, ang sabi sa verse 58, nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na nagpakita ang Panginoon ng dakilang awa sa kanya at sila'y nakigalak sa kanya. So yung sinabi ng Panginoon 9 months ago ay natutupad na ngayon. And then makikita rin natin yung katapatan ng Panginoon at kanyang kapangyarihan nang si Zacarias ay makapagsalita na. Muli, 9 months ago, nung sabihin ng anghel yung mangyayaring kapanganakan ni Elizabeth ay hindi naniwala etong si Zacarias at dahil doon, ang sabi sa verse 20, sapagkat hindi ka naniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Ano yung araw na mangyari ang mga bagay na ito? Tumutukoy yon dun sa kapanganakan ng ipinangakong sanggol na iluluwal ni Elizabeth at dun sa pagkapangalan sa kanya. At ganyan nga yung nangyari dito sa ating text na si Zacarias ay nakapagsalita nung si Elizabeth ay manganak at mabigyan ng pangalan si Juan. So dito, mula sa kahulugan ng pangalan, yung pagkasilang ng sanggol, yung kagalakan na ibibigay ng sanggol hindi lang sa kanyang mga magulang, kundi maging sa mga tao, at maging yung pagkakagaling ni Zacarias mula sa kanyang pagkapipi, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. At ito rin ang Diyos na sinasampalatayanan ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Siya ay nananatiling makapangyarihan at tapat. At ito'y totoo maging sa panahon natin ngayon. Ang katapatan ng Diyos ay makikita natin halimbawa sa yung kanyang salita sa John 17:17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa Hebrews 10:23, ang Diyos na nangako ay tapat. Sa Titus 1:2, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hebrews 6:18, ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling. At maging sa 2 Timothy, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. At marami pang ibang nagtuturo sa atin patungkol sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Now, ito ngayon ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga mananampalataya. Nararapat lamang na atin siyang pagtiwalaan at sundin sapagkat siya'y Diyos na makapangyarihan. At sa usapin ng pagsunod, dalawang bagay ang nais kong bigyan ng diin mula sa kung sino ang Diyos na ito na pinaglilingkuran ng mga mananampalataya. Una, tayo'y nararapat na sumunod kahit ito ay maaaring masakit. At ikalawa, tayo ay nararapat na sumunod kahit maaaring may mga sumasalungat. So yan po yung ating titignan. Una, tayo ay nararapat na sumunod kahit ito ay maaaring masakit. Makikita natin yan sa verses 57 hanggang 59b. At pansinin natin dito, ang sanggol na iniluwal ni Elizabeth ay tinuli ng ika-8 araw. Tulad ng sinabi ng anghel ng Panginoon, nangyari nga na si Elizabeth ay nagsilang ng isang anak na lalaki at nabalitaan ito ng kanilang mga tao sa kanilang lugar. Tinukoy dito yung mga kapitbahay sa verse 58, mga kamag-anak. Sa verse 65, yung mga nakatira sa palibot daw nila. At sa verse 59 nga, tinuli ang sanggol ng ika-8 araw.
Yung pagtutuli po dito na ginawa sa sanggol ay bahagi sa utos ng Panginoon na ibinigay niya sa mga Israelita, kay Abraham sa Genesis 17. At si John MacArthur sa kanyang komentary ay nagbigay siya ng paliwanag patungkol sa kahalagahan ng pagtutuli. Ang pagtutuli daw, ang sabi niya, at tinagalog ko dito, ang pagtutuli ay mayroong mga benepisyo sa kalusugan, lalo na sa sinaunang panahon kung saan hindi pa nadidiskubre ang panganib ng bakterya at hindi pa ganun kalawak ang kaalaman ng tao sa proper hygiene. Kaya ang impeksyon ay mas madaling maipasa mula sa isang lalaki patungo sa isang babae. Ang pagtutuli ay nakakabawas sa potensyal sa impeksyon, kaya ayon sa kasaysayan, ang mga babaeng Hudyo ay nagkaroon ng mababang bilang ng cervical cancer at iba pang mga sakit dahil ang mga lalaking Hudyo na kanilang asawa ay tinuli. Kaya't ang pagtutuli ay isa sa maraming regulasyon na ibinigay ng Diyos upang proteksyonan at mapagpatuloy ang lahing Hudyo. Ngunit higit na importante, ang pagtutuli ay tanda ng tipan ni Abraham. At ito ay tanda ng pambansang pagkakakilanlan ng Israel at panghuli, ang pagtutuli ay nagsisilbing spiritual lesson na naglalarawan ng pangangailangan ng tao para malinis sa kasalanan. At bagamat ang pagtutuli na ito ay utos ng Panginoon sa mga Hudyo, hindi ito ganun kadali para kina Zacarias at Elizabeth dahil alam nila na kamukha ng normal na pagtutuli ay masasaktan ang kanilang anak na bagong silang. Tulad din ito ng nararamdaman ng mga ordinaryong magulang na ayaw nating nasasaktan yung ating mga anak. Tama ba? Ni ayaw man nating na nadadapuan sila ng mga insekto, nakakagat ng kung ano-ano. Ngunit dito isipin natin, ang sanggol na ito na bagong silang, ikawalong araw pa lang, siya ay tutuliin na. At bagamat yes, maliwanag sa mga magulang ito na ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang kanyang utos, subalit makapagpapalagay tayo na masakit makita ng kanilang anak ay nasasaktan. Subalit ito'y utos ng Panginoon na kailangan nilang sundin. Hindi ito suggestion sa kanilang panahon, kundi ito ay utos. At yan yung point na nais kong kunin dito. Ang pagsunod sa Panginoon ay dapat gawin. Kahit ang utos ay maaaring masakit sa atin. Ang nanguna sa pagsasagawa ng pagtutuli sa sanggol ay malamang na si Zacarias. Sa Baker Theological Dictionary, ang sabi dito, traditionally, the head of the household administered the rites in Israel. Si MacArthur, ang sabi niya, circumcision surgery was usually performed by the father or another appointed person. At bilang Hudyo at pari, maliwanag kay Zacarias na ang pagtutuli ay utos ng Panginoon sa mga Hudyo, kaya hindi na ito bago sa kanya. Alam niya na dapat itong gawin sa mga sanggol sa ikawalong araw at bilang Hudyo, makapagpapalagay tayo na mismong siya ay dumaan dito. At maaaring sa maraming pagkakataon at sa matagal na panahon, makailang beses na niyang narinig ang iyak ng mga sanggol na tinutuli, gayon pa may iba kapag ang anak mo na. Lalo pa ang batang ito ay matagal nilang hinintay. Gayon pa man ito'y kanyang ginawa. Ginawa niya ito hindi dahil sa masarap sa pakiramdam, hindi dahil sa ito'y madali, kundi dahil ito ay utos ng Diyos. Ang pagtutuli sa sanggol ay hindi na bahagi ng ipinag-uutos ng Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon. Bagamat ang physical na pagtutuli ay mayroong health benefits at maraming pag-aaral ang sumasang-ayon dyan, ngunit ang physical circumcision ay wala ng spiritual benefits. Ang physical na pagtutuli sa mga Hudyo sa lumang tipan ay nagpapakita lamang na sila ay kabilang sa lahi ni Abraham as people of God. Ngunit ang physical na pagtutuli ay walang kakayahan, walang kapangyarihan sa sinuman na gawin siyang totoong kabilang sa bayan ng Diyos. Ang pinakakailangan ng tao ay ang panloob na paglilinis, yung tinatawag sa Deuteronomy 36 na pagtutuli sa puso
at tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Sa katunayan, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay pinag-ingat niya ang mga mananampalataya patungkol dun sa mga false teachers na tinawag doong mga hindi totoong pagtutuli. Ito yung mga Judaizers, sila yung mga natuli at sinasabi nila na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo para ikaw ay tanggapin ng Diyos, para ikaw ay maligtas, kinakailangan mong gawin ang mga seremonyang ito, kasama na yung pagtutuli. At ano ang sinabi ni Pablo patungkol dito sa mga physically na tuli na ito ng mga Judaizers? Sabi niya sa Filipos 2:3, mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masama, at sa mga sumusugat sa kanilang katawan. Sa ibang salin, sa mga hindi totoong pagtutuli. Sapagkat tayo ang mga tulay na tuli na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos, at ang ating pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus at hindi sa anumang ginagawa sa ating katawan. At dito sa ating text, si Zacarias ay hindi lamang basta Hudyo na nakaranas ng physical na pagtutuli. Siya isang taong matuwid na nakaranas din ng pagtutuli sa puso na ginawa ng Diyos. At bilang taong may tunay na pananampalataya sa Diyos, bilang taong tunay na kabilang sa tao ng Diyos, sumunod siya ngayon sa utos ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na tuliin ang kanyang anak. Kahit hindi ito ganun kadali para sa isang magulang na makitang anak na nasasaktan. Kaya yung hamon dito, sa ating buhay, wag nating isipin, wag nating maging batayan kung ano yung madali. Isipin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At kahit na ang kanyang kalooban ay maaaring masakit sa atin, pipiliin nating sundin. Bilang alagad ng Panginoon, ang umiiral na kaisipan sa atin ay hindi dapat yung kung ano yung madali, kundi kung ano ang tama. At alam natin kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang sinasabi niya sa kanyang salita. At kahit pa mangyari na ang kanyang kalooban ay maaring masakit sa atin, ay piliin nating sundin. Hindi ba totoo ito sa usapin ng magulang sa kanyang mga anak? Sa usapin na lang, halimbawa ng family worship, sa maraming pagkakataon, lalo na kung yung anak ay bata-bata pa, yung family worship ay parang parusa sa kanila. Sa family worship ay may mga pagkakataon na doon siya naiihi, doon siya nagugutom, doon masakit yung katawan niya, doon siya inaantok, at lumalabas talaga yung pagkamakasalanan ng bata. Pero anong gagawin natin? Nahirapan tayo, may pagkakataon na magpa-family worship kami, and then after, kailangan kong mag-aral, pero kailangan kong mamalo. May mga pagkakataon na mismong ako napipikon sa aming family worship, sa pagdidisiplina ko sa aking anak. At ito ay mahirap sa akin, at ito rin ay mahirap sa kanya. Anong aking gagawin? Anong aming gagawin? Ito'y gagawin pa rin namin, itutuloy pa rin namin. Bakit? Hindi dahil sa ito'y madali, kundi dahil ito ay itinuturo ng Panginoon sa atin, according sa Ephesians 6:4. At marami pang teksto. Gayun din sa usapin, hindi lamang ng family worship, kundi pagdidisiplina sa ating mga anak. May mga pagkakataon na hindi umuubra yung ating malumanay na pakikipag-communicate at nangangailangan na ng palo. At sa pamamalo, hindi lang ito masakit sa bata, mahirap din ito para sa mga magulang. Ngunit gagawin natin ito sa diwa ng pagmamahal, sapagkat ito ang iniuutos ng Panginoon na kailangan gawin ng kanyang mga alagad. Proverbs 13:24 at Proverbs 23:13. Hindi lamang nahahamon yung ating pagsunod sa Panginoon pagdating sa pagdidisiplina sa ating pamilya, kundi maging sa relasyon natin, maging sa iglesia. Isa sa pinakamasayang yugto sa buhay ng iglesia ay pag mayroong bagong member. Tama? Kasi ang taong ito ay
nagsasabi ngayon na tinalikuran niya yung kasalanan at siya ngayon ay nagpapasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito ay time ng celebration talaga ng iglesia. Ngunit sa kabilang banda, ang isa sa pinakamasakit na maranasan ng iglesia ay kailangan mong i-deal ang disiplina or worse ay ang pagtitiwalag. At nung ako ay nag-plant nga ng church, yung parang yung damdamin ng may ma-excommunicate, may madidisiplina, may ma-excommunicate, parang hindi ko masyadong napaghandaan sa seminary. Yung bigat ng pakiramdam. Lalo pa kung yung mga taong kasama mo sa iglesia ay naging malapit sa'yo. Pero gagawin mo ito. Kahit na masakit, kahit na mabigat sa pakiramdam at sa isang banda ay parang torture. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ito ay kanyang ipinag-utos sa atin. Dapat nating sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon na siya man ay nagdusa para sa atin. Siya man ay nagdusa at namatay. Sa puntong ito ay ipinaglilihi pa lang siya ni Maria. Ngunit alam natin na kasunod ng kapanganakan ni Juan ay yung kapanganakan na ng Panginoong Jesucristo. At siya'y lalaki sa kanyang public ministry. Alam natin na siya'y magtuturo at siya'y magdurusa sa lugar ng makasalanan. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. Hindi dahil sa ito ay madali. Sa katunayan, ito nga ay napakahirap. Bahagi sa kalooban ng Ama sa Panginoong Jesucristo ay magdusa siya at mamatay sa lugar ng makasalanan. Isipin natin sa physical sufferings, may sinasabi sa Isaiah patungkol sa lingkod ni Yahweh, ang sabi sa Isaiah 52 verse 14, ang kanyang anyo ay napinsalang lubos. Halos hindi na anyo ng tao na hindi makilala ng tao. Ang sabi sa Reformation Study Bible, Christ was disfigured by the abuse he suffered from the Roman soldiers. Si MacArthur ang sabi niya, the servant must undergo inhuman cruelty to the point that he no longer looks like a human being. His appearance is so awful that people look at him in astonishment. At nang siya'y nakabayubay doon sa krus, siya'y hubot-hubad. Bahagi ito sa pagpapahiya ng mga tao noon sa ipinapako doon sa krus. Ngunit, ang mas mabigat ay nung sa kanya bumagsak ang matuwid at banal na puot ng Diyos. Siya ang sinumpa ng Diyos bilang kahalili ng makasalanan. Ngunit ito'y tinapos ng Panginoong Hesus. Ginawa ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ba ito'y madali? Hindi, sapagkat ito ang kalooban ng Ama. At dahil dito sa pagsunod ni Kristo, kahit ito'y mahirap, ay mayroong kaligtasan ngayon ng mga mananampalataya na aalalahanin mamaya sa banal na hapunan. Nawa maisip natin na ang Panginoon na nagdusa at namatay sa krus sa lugar ko, napakatindi ng kanyang pagdurusa. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Ito'y napakahirap, ngunit kanyang ginawa para sa kapurihan ng Ama at para sa kaligtasan ko. At bilang kanyang alagad, bilang kanyang mga iniligtas, nararapat nating sundin ngayon ng Panginoon na nagligtas sa atin, kahit maaaring ang kalooban niya ay masakit sa atin. Isa sa ginagamit ng Panginoon sa ating panahon ay si John Piper, pastor ng mahigit 3 dekada sa Bethlehem Baptist Church sa Minneapolis, Minnesota. At isa sa 3 niyang anak na si Abraham Piper ay tumalikod sa pananampalataya. Siya ay na-excommunicate, ngunit matapos ang 4 na taon ay bumalik, nag-profess ng pananampalataya, at siya ay nirestore ng iglesia.
Ngunit pagkatapos nito ay muli niyang nireject ang pananampalataya at muli itong na-excommunicate. Ngunit bakit ito ginawa ni Piper? Dahil maliwanag na ito ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanyang salita. Ikalawa, ang nais kong makita natin dito ay ang pagsunod sa utos kahit maaring may mga sumasalungat sa verses 59 hanggang 63. Pansinin po natin dito na nagkaroon ng conflict sa pagitan ng mga magulang ng sanggol, si Zacarias at Elizabeth, at ng ibang mga tao na nandoon patungkol dun sa kung ano ang ipapangalan sa bata. 9 months ago, hindi lang ibinalita ng anghel kay Zacarias na ang kanyang asawa na si Elizabeth ay sisilang ng sanggol, kundi sinabi niya rin kung ano yung dapat na ipangalan doon sa sanggol. Ang sabi ay papangalanan siyang Juan. Ngunit ayaw ito ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi yun yung naisip nilang ipangalan sa sanggol. Ang gusto nilang ipangalan sa sanggol ay Zacarias. Kung sa Pilipino pa siguro, Junior. Pero bagamat sa kanila, mas magandang pangalan niyon, ngunit tumutol si Elizabeth. Ang sabi niya sa verse 60, hindi. Ang itatawag sa kanya ay Juan. At ang ginagawa dito ng mga tao ay talagang pinapangalanan na nilang Zacarias ang sanggol hanggang sa tumutol na lang si Elizabeth. At kinakailangang magsalita ngayon ni Elizabeth sapagkat alam niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon kay Zacarias. Sa pangyayaring ito ay makikita natin na maaring ang kalooban pala ng ibang tao, yung kanilang mga kapitbahay, palibot nila, mga kamag-anak, ay sasalungat sa kalooban ng Diyos. At yan yung point na nais kong makita dito. Sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, maaaring ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng mga tao sa ating paligid ay magkaiba. Ngunit kinakailangan nating piliin kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon. Nagpapakita ito na sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, maaaring may mga taong makakasalungat natin. At ito yung nangyayari dito sa ating text. At kung papansinin nga natin, sinabi na ni Elizabeth, hindi, ang ipapangalan sa kanya ay Juan. Hindi tumikom yung kanilang bibig at tinanggap nila ng maluwag sa kanilang puso. Ang kanilang ginawa ay nagtanong pa sila ngayon kay Zacarias. Sinanyasan nila ito kung ano ang itatawag sa sanggol. Ipinapakita lamang nito na hindi nila matanggap na Juan ang ipapangalan sa bata. At mahalaga na maintindihan natin saan sila nanggagaling. At ganun pa man, kasabay ng sinusubukan natin silang intindihin saan sila nanggagaling, titimbangin pa rin natin sila sa liwanag ng salita ng Diyos. Sa unang panahon, hindi po automatic na dahil involved yung mga tao sa pagpapangalan sa bata, ito ay kagad ng masama. Sa katunayan, may pangyayari sa Bible na nagpapakita na sa pagpapangalan ng bata ay involved o kasama yung ibang tao tulad ng kanilang mga kapitbahay. Halimbawa sa Ruth 4:13 hanggang 17, kaya't nagpakasal si Boaz kay Ruth at niloob ng Panginoon na magdalang tao si Ruth at manganak ng isang lalaki. Palaging kinukuha ni Naomi ang bata at kinakanlong at siya ang nagbabantay nito. Sinabi ng mga babaeng kapitbahay ni Naomi, may apong lalaki na si Naomi. Pinangalanan nila ang bata na Obed. At nang malaki na si Obed, nagkaanak siya na Jesse ang pangalan at si Jesse na naging ama ni David. So dito makikita natin na nang manganak si Ruth ng sanggol at ng pangalanan ng bata, nandoon din yung kanilang mga kapitbahay at wala tayong makikita na ito'y masama. Lalo na siyempre kung ito ay mga kamag-anak nila. At ganun din po dito sa ating text. Yung involvement ng mga tao sa pagpapangalan sa sanggol ay hindi po kagad na masama. And then sa panahon din ni Zacarias, pangkaraniwan na ipangalan sa isang sanggol,
yung pangalan ng kanilang tatay o di kaya ay yung pangalan ng kanilang lolo. Sa panahong yon, inaasahan na ang ipinapangalan sa bata ay related sa kanilang kamag-anak at sa kanilang kultura, hindi kagad masama na ipangalan sa bata ang pangalan ng kanyang ama. Ito yung dahilan bakit matapos tumutol ni Elizabeth at sabihing Juan ang ipapangalan sa sanggol at hindi Zacarias, ay sinabi ng mga tao, walang kamag-anak na may ganitong pangalan dahil sa kanilang kultura ay ganun yung kanilang ginagawa. At dagdag pa rito, yung pagbibigay ng mga tao ng pangalang Zacarias sa sanggol ay isang paraan ng pag-honor nila sa tatay nito na si Zacarias na pari. Tulad ni Elizabeth, makapagpapalagay tayo na kasama ring nakaranas ng matinding hirap at kahihiyan si Zacarias dahil sa kawalan niya ng anak sa mahabang panahon. Yung hirap ng walang anak sa panahon yon ay masisilip natin sa sinabi ni Elizabeth sa verse 25. Ganito ang sabi niya, ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang kahihiyan sa gitna ng mga tao. At hindi lang yun totoo kay Elizabeth. Hindi lang siya yung affected dahil wala silang anak. Totoo din ito maging kay Zacarias. At ang kahihiyang ito ay kanilang naranasan sa mahabang panahon. At alam ngayon ng mga tao sa kanilang lugar, ng kanilang kapitbahay, mga kamag-anak, mga taong nakapalibot sa kanila, yung naging buhay ni Zacarias. At itong kapanganakan ng sanggol ay nais nila ngayong i-honor siya. Bigyan ng pangalan ang sanggol na kapangalan ni Zacarias dahil nais nilang maparangalan din ng ama ng sanggol. Kung gayon, abay, ito palang ginagawa nila ay may diwa ng pagmamalasakit. Pero dyan ngayon pas mahirap. Pag yung mga tao sa ating paligid ay mayroong pagmamalasakit, ngunit yung kanilang kalooban ay salungat sa maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. May utos kasi sa mag-asawa. May sinabi ang anghel kay Zacarias kung ano ang ipapangalan sa bata. At ito ay Juan. At dito ngayon nagkakaroon ng conflict. At hindi ba't nangyayari din ito maging sa panahon natin? May mga mahal tayo sa buhay, may mga kaibigan tayo na may magaganda silang iminumungkahi sa atin, ipinapagawa sa atin, at hindi natin kagad dinidemonize. Maaring marami sa kanila ay galing ito sa isang puso na nagmamalasakit sa atin. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, may mga singles ako naririnig na yung kanilang magulang na unbeliever ay may nireretong pogi o maganda sa anak nila. At bakit nila ginagawa yon? Para ba mapasama yung kanilang anak? Sa kanilang standard, may magandang pinag-aralan, may moral. At ayaw nilang tumanda ng dalaga o binata yung kanilang anak. Kaya gumagawa sila ng paraan. At na-appreciate natin yung ganong concern nila na ayaw nila tayong tumanda ng binata, nag-iisa. Pero may salita ng Diyos na nagsasabing, huwag kang makipamatok sa hindi ka pananampalataya at dito nagiging mahirap. Ganito rin yung ginagawa ng ibang mga tao sa atin na nagmumula yun sa kanilang sa kabilang panig, masasabi natin na magandang hangarin. Ganito rin sa usapin, halimbawa ng iglesia. Bakit marami ang pag nabalitaan nila sa amin, no? Saan kayo nag-attend? Sa San Fernando, siguro sa inyo, sa San Simon. Anong sasabihin ng mga magulang? Ay, kalahot na naman itong, ang layo naman ng pinag-attenan mo. Marami namang church dito, kahit church ni Kibuloy, di ba? Kasi hindi naman nila alam yung doctrine. Basta may church, may cruise, may parang gusaling ganito. Pwede na yan, dito ka na lang, mahal yung gas. Lalo na kung sa San Simon siguro, no? Ginagawa na naman yung daan na nagre-route kami kanina. Tapos diyan ka pa mag-attend.
Bakit nila sinasabi yon? Maaring nag-aalala sila sa atin. Maaring totoo na nalalayuan sila. Maaring totoo na mayroon silang ganong klaseng damdamin. At dahil ayaw nilang masyado tayong mapalayo, gusto nila dito sa malapit kahit hindi tama yung turo. At na-appreciate natin yung kanilang desire na tayo ay mag-ingat. Pero hindi ganun ang pagtingin sa isang iglesia. Hindi pwedeng yung kung ano lang yung meron malapit doon, kahit mali yung aral ay pwede na. May sinasabi sa salita ng Diyos na bilang mga mananampalataya, ang kalooban ng Diyos sa atin ay pagpapakabanal. Yan ang sabi sa 1 Thessalonians 4:3. At sa panalangin ni Jesus sa John 17, bago siya mamatay, uliin, ay marubdob niyang idinasire sa kanyang mga alagad at ipinanalangin sa Ama na ang sabi niya, pabanalin mo sila sa katotohanan. So dito maliwanag na ang Panginoong Yesus, ang nais niya sa alagad ay maging banal siya at idinugtong niya ang salita mo, ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng nagdi-desire tayo ng kabanalan tapos pupunta tayo sa isang iglesia na unhealthy or worse, a false church. Hindi pinapangaral ang salita ng Diyos. Dahil mas mapagmahal pa kay Kristo, ayaw magdisiplina ng iglesia. Of course, di naman totoo yun na mas mapagmahal pa sila kay Kristo, pero wala silang maayos na pagsasagawa ng mga sakramento. Kinakailangan nating pumunta sa isang lokal na iglesia. Kahit na maaring ito ay malayo, ngunit ito ang kalooban ng Panginoon sa atin, ang ating kabanalan. At yan nawa ang maging hamon sa atin. Matuto tayo na sundin ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang kalooban, kahit pa maaring may mga sumasalungat sa atin. At nagiging mas mahirap ito kapag ang mga sumasalungat ay mga taong malapit sa atin, mga kamag-anak. Ngunit bilang alagad ng Panginoong Jesucristo ay dapat natin itong gawin. At kung maisip natin sa maraming pagkakataon, hindi tayo sumusunod sa Diyos kahit mahirap. May mga pagkakataon kapag ito ay mahirap, tayo ay nag-give in na sa ibang bagay. Kapag nakakasalungat tayo ng ibang mga tao, tayo ay nag-give in na. Ngunit salamat na lang. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang sumunod sa kalooban ng Ama, kahit na ito ay mahirap, at kahit pa marami ang mga sumasalungat sa Kanya. Nung siya ay nakapako sa krus, ay sinasabi ng mga nagdaraan, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan. Tinutuya siya, maski yung kanyang mga disipulo, bago siya huliin, pag pinag-uusapan yung kamatayan, hindi yan mangyayari sa'yo. Subalit sa kabila ng mga boses na yun ay hindi niya ito pinakinggan. At ang ginawa niya ay tinahak niyang daan sa krus ng Kalbaryo, at dahil dito ay nagkaroon ng kaligtasan ang mga mananampalataya. At bilang kanyang mananampalataya, piliin natin na sa kabila na maaring ang kalooban ng Diyos ay masakit at maaring ang kalooban ng Diyos ay magdulot ng pagsasalungat ng iba, ngunit piliin natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Kami po ay patuloy na nagpapasiyasat ng aming sarili kung paano ang aming pagsunod sa aming Panginoong Jesucristo. Mayroong kaming higit na kapahayagan kung ikukumpara kay Zacarias at Elizabeth, sapagkat bagamat ipinaglilihinan noon si Kristo, ngunit hindi pa niya naisa sa katuparan yung gawain ng pagliligtas. Hindi pa nangyayari yung gawain ng pagtubos. Ngunit sa aming panahon, ito ay nangyari na.
nakita namin na sa kabila na ang bagay na ito ay mahirap, magdurusa si Kristo sa kanyang physical at sa kanya babagsak ang matuwid at banal na puot ng Diyos at maraming sumasalungat sa kanya kasama na yung mga alagad niya at maging yung mga tumutuya sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya bumitaw, hindi siya lumiko. Tinapos niya yung kanyang misyon, sinunod niya ang iyong kalooban at siya'y nagdusa at namatay sa krus sa lugar ng makasalanan. Siya'y muling nabuhay at dahil dito ay mayroon kaming pag-asa. Mayroon kaming kaligtasan dahil kay Kristo. At bilang mga alagad ni Kristo, tulungan mo kami ngayon bilang kanyang mga alagad na sa kabila ng mahirap at maaring may mga sumasalungat ay piliin namin ang kalooban ng Panginoon na nagligtas sa amin. Piliin namin individually and piliin namin ito corporately bilang iglesia. Ito po hiling namin at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.